Gawain sa impyerno. Sa unahan namin ay nakikita ko ang malamlam at dilaw na ilaw. Ang Panginoong Hesus at ako ay nakalabas na ng lagusan ng takot at ngayon ay nakatayo sa madumi na nakausling bato na nakatanaw sa tiyan ng impyerno. Sa abot ng aking mga mata, may malaking gawain na nangyayari sa gitna ng impyerno. Huminto kami at nagsalita ang Panginoong Hesus. Dadalhin kita sa tiyan ng impyerno, at marami akong ipapahayag sa iyo. Halika, sumunod ka sa akin. Kaming dalawa ay lumakad. Sinabi ng Panginoong Hesus, sa unahan ay maraming katatakutan. Hindi ito guni-guni ng sinuman kundi tunay ang mga ito. Tiyakin mong sabihin sa iyong mga mambabasa na totoo ang mga kapangyarihan ng demonyo. Sabihin mo rin sa kanila na totoo si Satanas, at totoo ang mga kapangyarihan ng kadiliman. Ngunit sabihin mo sa kanila na huwag mawalan ng pag-asa, dahil kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at tumalikod sa kanilang masasamang gawa, pakikinggan ko sila mula sa langit. At pagagalingin ko ang kanilang lupain at ang kanilang mga katawan. Kung gaano katiyak na tunay ang langit gayon din katotoo na tunay ang impyerno. Nais ng Diyos na malaman mo ang tungkol sa impyerno, at nais niyang iligtas ka sa lugar na iyon. Gusto ng Diyos na malaman mong may paraan ka pang makaligtas. Ang daang iyon ay ang Panginoong Hesus, ang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Tandaan mo, ang mga pangalang nakasulat lamang sa aklat ng buhay ng kordero ang makaliligtas. Dumating kami sa unang gawain sa tiyan ng impyerno. Nasa kanan ito ng aming pinasukan at nasa itaas ng maliit na burol sa madilim na sulok ng impyerno. Naalala ko ang mga salita ng Panginoon ng kanyang sabihin sa akin, minsan ay magiging para bang iniwan kita, ngunit hindi kita iiwan. Alalahanin mo na nasa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. May mga pagkakataong hindi makikita o malalaman ng masasamang espiritu at ng mga napahamak na kaluluwa na narito tayo. Huwag kang matakot. Ang lahat ng makikita mo ay totoo. Ang mga ito ay nangyayari ngayon at patuloy na mangyayari hanggang ang kamatayan at ang impyerno ay maitapon na sa lawa ng apoy. Ikaw na nagbabasa, tiyakin mong ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Sa unahan namin ay nakakarinig ako ng mga tinig at iyak ng kaluluwang nagdurusa. Umakyat kami sa maliit na burol at nagmasid. May liwanag na pumupuno sa lugar, kaya't nakakakita ako ng maliwanag. Mga pagtangis na hindi mo iisip imposible ang siyang pumupuno sa hangin. Ito ang mga pagtangis ng isang lalaki. Makinig ka sa akin, sabi ng Panginoong Hesus. Ang iyong makikita at maririnig ay totoo. Makinig kayong mga mangangaral ng mabuting balita, sapagkat tapat at totoo ang mga salitang ito. Gumising kayo, mga ebanghilista, mangangaral at mga guro ng aking salita. Lahat kayong tinawag na ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kung kayo'y magkakasala, magsisi kayo. Kung hindi, kayo rin ay mapapahamak. Lumakad kami ng 15 talampakan sa loob ng gawaing ito. Nakakita ako ng mga hugis na may maitim na damit na nagmamarcha sa palibot ng isang bagay na parang kahon. Sa malapitang pagsisiyasat, nakita kong kabaong ang kahon at ang mga hugis na nagmamarcha sa palibot nito ay mga demonyo. Iyon ay tunay na kabaong at may 12 demonyo na nagmamarcha sa palibot nito. Sa kanilang pagmamarcha, sumisigaw sila at nagtatawanan. Bawat isa ay may matalas na sibat sa kanyang kamay, na patuloy niyang itinutusok sa kabaong sa pamamagitan ng maliit na butas na nakalinya sa labas. Mayroong pakiramdam ng malaking pagkatakot sa paligid, at nanginig ako sa tanawing nasa harap ko. Alam ng Panginoong Hesus ang aking iniisip, sapagkat kanyang sinabi, "Anak, maraming kaluluwa ang nagdurusa dito, at maraming uri ng parusa para sa mga kaluluwang ito.
Mas malaki ang kaparusahan para sa mga dating nangaral ng mabuting balita at bumalik sa kasalanan, at sa mga hindi sumunod sa tawag ng Diyos para sa kanilang buhay. Nakarinig ako ng iyak ng kawalang pag-asa na pinuno nito ang aking puso ng kawalang pag-asa. Walang pag-asa, walang pag-asa. Tawag niya. Ang walang pag-asang sigaw ay nagmula sa kabaong. Ito at walang katapusang pananangis ng pagsisisi. Nakapanghihilakbot, sabi ko. Halika, sabi ng Panginoong Hesus. Lumapit pa tayo. Sa gayon, lumapit siya sa kabaong at tumingin sa loob. Sumunod ako at tiningnan ko rin ang loob. Parang hindi kami nakikita ng masasamang espiritu. Pinuno ang loob ng kabaong ng maruming abuhing ulap. Iyon ay kaluluwa ng isang lalaki. Sa aking pagmamasid, itinutusok ng mga demonyo ang kanilang sibat sa kaluluwa ng lalaking nasa kabaong. Hinding-hindi ko malilimutan ang pagdurusa ng kaluluwang ito. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Anak, pumayapa ka." Samantalang nagsasalita ang Panginoong Hesus, nakita kami ng lalaki. Sinabi niya, "Panginoon, Panginoon, palabasin mo ako. Mahabag ka." Dumungaw ako at nakita ko ang nakakalat na dugo. Sa harap ko ay isang kaluluwa, sa loob ng kaluluwa ay ang puso ng tao, at tumitilamsik ang dugo mula rito. Ang pagsaksak ng mga sibat ay tunay na tumutusok sa kanyang puso. Paglilingkuran nakita ngayon, Panginoon, nagmamakaawa siya, palabasin mo ako rito. Alam ko na nadarama ng taong ito ang bawat sibat na tumutusok sa kanyang puso. Araw-gabi siyang pinahihirapan, sabi ng Panginoon, inilagay siya rito ni Satanas, at si Satanas ang nagpapahirap sa kanya. Tumawag ang lalaki, "Panginoon, ipapangaral ko na ngayon ang tunay na mabuting balita. Sasabihin ko ang tungkol sa kasalanan at impyerno, ngunit pakitulungan mo akong lumabas dito." Sinabi ni Hesus, ang taong ito ay dating mangangaral ng salita ng Diyos. May panahong pinaglingkuran niya ako ng buong puso at dinala ang marami sa kaligtasan. Ilan sa kanyang mga nadala ay naglilingkod pa rin sa akin ngayon, pagkaraan ng maraming taon. Ang pagnanasa ng laman at ang panlilanlang ng kayamanan ang nagligaw sa kanya. Hinayaan niyang si Satanas ang mamayani sa kanya. Mayroon siyang malaking iglesia, magandang kotse, at malaking sweldo. Nagsimula siyang magnakaw sa mga kaloob sa iglesia. Nagsimula siyang magturo ng mga kasinungalingan. Halos lahat ng kanyang sinabi ay may bahaging totoo at bahaging hindi totoo. Ayaw niyang ituwid ko siya. Nagpadala ako ng mga mensahero sa kanya upang sabihin sa kanyang magsisi at ipangaral ang katotohanan, ngunit minahal niya ang kalayawan ng buhay na ito ng higit sa buhay ng Diyos. Noon, ang alam lamang niya ay ipangaral at ituro ang katotohanang ipinahayag sa Biblia. Ngunit bago siya namatay, sinabi niyang ang bautismo ng banal na espiritu ay kasinungalingan at mapagkunwari ang mga nagsasabing nasa kanila ang banal na espiritu. Sinabi niyang maaari kang maging lasenggero at makapasok sa langit kahit na hindi nagsisisi. Sinabi niyang hindi ipadadala ng Diyos ang sinuman sa impyerno na napakabuti ng Diyos para gawin iyon. Ginawa niyang maalis ang maraming mabubuting tao sa biyaya ng Panginoon. Sinabi pa niya na hindi niya ako kailangan, sapagkat tulad siya ng Diyos. Nagkaroon pa siya ng mga seminar upang ituro ang maling katuroang ito. Niyurakan niya ang aking banal na salita sa ilalim ng kanyang paa. Ngunit, patuloy ko pa rin siyang minahal. Aking anak, mas mabuti pang hindi na ako nakilala kaysa makilala ako at tumalikod sa paglilingkod sa akin, sabi ng Panginoon. Kung nakinig lamang siya sa iyo, Panginoon, iyak ko. Kung pinagmalasakitan niya ang kanyang kaluluwa at ang kaluluwa ng iba. Hindi siya nakinig sa akin. Kapag ako'y tumawag, hindi niya ako pinakikinggan. Gusto niya ang magaan na buhay. Paulit-ulit ko siyang tinatawagang magsisi, ngunit hindi siya bumalik sa akin.
Isang araw napatay siya at agad na napunta rito. Ngayon pinahihirapan siya ni Satanas dahil minsan ipinang-aral niya ang aking salita at nagligtas ng mga kaluluwa para sa aking kaharian. Ito ang kanyang parusa. Pinanood ko ang mga demonyo habang patuloy silang nagmamarcha sa palibot ng kabaong. Tumibok ang puso ng lalaki at tunay na dugo ang dumaloy mula rito. Hinding-hindi ko malilimutan ang kanyang sakit at kalungkutan. Tiningnan ni Jesus ang lalaki sa kabaong na may malaking pagkahabag at nagsabi ang dugo ng maraming napahamak na kaluluwa ay nasa mga kamay ng taong ito. Marami sa kanila ay nagdurusa dito, si Jesus at ako ay lumakad na may kalungkutan sa puso. Sa aming pag-alis nakakita ako ng isa pang grupo ng mga demonyo na papalapit sa kabaong. Ang mga ito ay mga 3 talampakan ng taas, nakadamit ng itim, may itim ng takip sa kanilang nga mukha. Nagpapalitan sila sa pagpapahirap sa kaluluwang ito. Iniisip ko kung paanong ang kasamaan na nasa ating lahat na ginagawa natin kung minsan ay hindi tanggapin ang ating mga pagkakamali at humingi ng tawad, tumatanggi tayong magsisi at magpakumbaba at nagpapatuloy tayo na parabang tayo lamang ang tama. Ngunit makinig ka kaluluwa, totoo ang impyerno. Pakiusap, huwag kang pumunta sa lugar na iyon. Pagkatapos ipinakita sa akin ni Jesus ang isang higanteng relo, na nakalagay sa buong daigdig. At narinig ko itong tumunog. Ang kamay na maliit ay malapit na sa 12, at ang malaking kamay ay nakikipag-unahan hanggang sa tumigil ito sa 3 minuto bago mag-12. Dahan-dahang kumilos ang malaking kamay patungo sa 12. Sa paggalaw nito, lumakas ng lumakas ang tunog hanggang parabang napuno nito ang buong daigdig. Nagsalita ang Diyos na parang trumpeta, at ang tinig niya ay tumunog na parang maraming tubig. Makinig ka at pakinggan mo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, sabi niya. Humanda ka sapagkat sa oras na hindi mo inaasahan ay magbabalik ako. Naririnig kong humahampas ang relo. 12 na. Ang lalaking ikakasal ay dumating na para sa kanyang kasintahan. Handa ka na ba sa pagdating ni Kristo, kaibigan? O magiging tulad ka ng mga nagsasabing hindi ngayon, Panginoon? Tatawag ka ba sa Kanya upang maligtas? Ibibigay mo ba sa Kanya ang iyong puso ngayon? Alalahanin mo, kaya kang iligtas ni Jesus mula sa masama kapag tumawag ka sa Kanya ngayon at nagsisi. Ipanalangin ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay na lumapit sila kay Kristo bago maging huli ang lahat. Pakinggan mo ang sinasabi ni Jesus, iingatan kita sa kasamaan. Iingatan kita sa lahat ng iyong mga daan. Ililigtas kita. Ililigtas ko ang iyong mga mahal sa buhay. Tumawag ka ngayon sa akin upang mabuhay ka. May kasamang maraming luha na ipagdadasal ko na lahat ng bumabasa ng aklat na ito ay makita ang katotohanan bago maging huli ang lahat. Ang impyerno ay walang hanggan. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya na ipahayag ang lahat ng aking nakita at narinig. Alam kong totoo ang mga bagay na ito. Sa iyong pagbasa ng natitirang bahagi ng aklat na ito, panalangin ko na magsisika at tanggapin mo si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas. Narinig kong sinabi ng Panginoon oras ng umuwi. Babalik ulit tayo bukas.